yung stress ba mawawala? Mawawala pag may pera ka. Alam mo, along the way, sir, mapapagod at mapapagod ka rin eh. Mahihirapan at mahihirapan ka rin. At darating ka rin doon sa point na may stress ka talaga kasi negosyante ka. So magdesisyon ka, pili ka. May stress ako ngayon, pero after few years, stable na ako? O magpapaka-stress ako after few years na meron nang nakagawang iba? Pili ka lang. Kasi sa ngayon, yung time element kasi, yung oras kasi, sir, pwede mong paiksiin eh. Sabi mo nga sa akin, gusto mo ng financial freedom. Gusto mo ng passive income na wala ka nang ginagawa pero kumikita ka ng pera. Now, for you to be able to do that is you have to take that big risk. Ngayon pa lang. Yung stressful, yung napapagod talaga kayo, yung hard work, yung element ng sacrifices, lahat yan, ngayon yan. Now is the perfect timing kasi nakapagbuo ka na eh. Sabi mo nga sa akin eh, ang yabang mo sa akin. Wala na akong problema sa production eh. Kaya na namin sa komisari. Bakit ka makikinig sa mga taong hindi nakakaintindi about doon sa vision mo? Sir, ganito yan, para matanggal yung fear mo ha. Yung readiness kasi, yung readiness sa buhay, hindi ka magiging ready. Hindi totoo yung readiness. Hindi totoo yung readiness. Lalo na sa ating mga negosyante. Hindi ka magiging ready. Kasi the more na iniisip mong ready ka na, the more na hindi ka magiging ready. Alam mo bakit? Ang readiness kasi is you have to do it now. Kailangan aksyonan mo ngayon. There's money, there's opportunity, there is people, kompleto ka ng recados, I can deliver the goods. Yung stress, kahit di naman ako mag-expand, may stress ako eh. Yung pagod, kahit hindi ako mag-expand, mapapagod din ako. Tama? Yung pera, pag hindi ko kinuha ngayon yan, pupunta sa ibang tao yan. Pupunta sa ibang individual yan. At pag pumunta sa ibang individual yan, hindi na babalik sa akin yan. O pili kayo. Kasi ngayon, sir, tinatawag ka na ng panahon. Sa sobrang dami mong failure sa negosyo mo before, tinatawag ka na ng pagkakataon ngayon na this is the time for you to expand your business. This is the time for you to go big. You go big or you go home. Now, it's a risky. Pwede kang madapa, pwede kang magkamali, pwede kang mag-fail. Okay lang. Bakit? Sanay ka naman na sa failure, dati ka na nag-fail eh. Di ba? Sanay ka naman na sa heartaches eh, dati ka na may heartaches eh. Immune ka na dyan eh. So ano pa katatakutan mo? Kung kailan naman maganda na yung business model mo, tsaka ka pa natakot. Tsaka ka pa naantala. Ng mga taong alam mo na wala namang experience dahil ikaw ang pinaka-alpha na eh. Ikaw na nagdidesisyon sa buong negosyo. Kumbaga, ikaw na pinaka-pinuno eh. Ang katwiran ko lang dyan, sir, simple, Lucky. Magkakaproblema din naman ako eh. May stress din naman ako eh. Might as well, nagkakaproblema ako at nai-stress ako pero may pera ako. Mas gusto ko na yon. Kaysa mapagod ako at may stress ako nang wala akong pera. Mas mahirap yon. So, whenever na may darating sa inyong pera, bagong funds, grab it. Ang ganda ng negosyo nyo, makakatulong sa mas maraming tao. Bakit ka natatakot? Bakit wala kang kumpiyansa kung kailan naman na perfect mo na yung produkto mo? Alam mo, sir, kung bakit ka dinala ng paa mo dito from Pampanga to here, at ang haba-haba ng binay mo, tagal mo sa biyahe. Simple lang. Ang kailangan mo lang naman, pinunta mo dito, validation. Ang nangyayari kasi dyan, sir, nabubusog tayo eh. Ang nangyari, dadaling ka ng buhay doon sa tinatawag natin na comfort zone. That is the most dangerous place, yung comfort zone. You know why? Kasi pag busog ka, hindi ka na nakakaisip ng productivity. Ang naiisip mo lagi is what? Comfort. So, okay na ako, relax na ako, okay na pamilya ko, okay na buhay ko, na-establish ko na yung negosyo, meron na ako mga branches, okay na ako. Diba? Yun nakakatakot. Alam mo bakit? Hindi ka kasi sanay dun sa kinikita mo ngayon. Kasi dati kumikita ka lang na maliit, nalulugi ka pa nga, kaya ka grind. Kaya ka nagga-grind. Tama? Kaya ka nagtatrabaho. Kumita ka ng konti, nagka-problema ka ulit, kaya ka nagtatrabaho. Ngayon, lumaki ka na. Na-stress ka nung una, na-stress ka habang papalaki ka, na-stress. Yung stress kasi nakakapagpalaki sa'yo eh. Ngayon, medyo okay ka na, lumaki ka na eh. Yun na matindi niyan, nawala yung stress. Kaya nangyari sa'yo, naging complacent ka. Kumbaga, okay na ako dito eh. Buhay na yung pamilya ko, okay naman yung mga tao ko, masaya na sila, okay na ako sa ganito. Ang nangyari, pumetics kayo lahat. Nag-relax kayo. Okay na tayo eh. Stable na. Nandito na tayo sa stable stage eh. You think stable stage. Ngayon, ito yung mangyayari, sir. Darating ang panahon na iidad ka. Natatakbo ang 1 taon, 2 taon. Maybe 3 years. Pagtakbo ng ilang panahon ngayon, sir, masasanay ka doon sa kinikita mo at magsasawa ka. Because ang tao, walang kakontentuhan. Alam mo kung bakit hindi nakokontento tao? Kasi lumalaki yung tinatawag natin na human needs. At pag lumalaki yung human needs natin, yung pangangailangan natin, Sir Lucky, bilang tao, kailangan lumalaki yung kita mo. Tumataas ang lifestyle, wala kang magagawa. There's no such thing as makontento ka sa buhay. Walang taong nakukontento. Paano ko nasabi? Empleyado nga eh, gusto ma-promote eh. Pulubi nga eh, gustong kumota araw-araw eh. Mas malaki yung dapat kitain niya. So each and every one of us, kailangan natin ng progreso, ng pag-angat. The more na umaangat ka, the more nahihilahin ka na ng mga taong nasa baba mo.
Kaya kanila hinihila, hindi dahil sa ayaw kanilang umangat. Kaya kanila hinihila, teka lang, baka mamaya bumagsak tayo na mas mataas. Ang katwiran kasi ng maraming tao, the more na mas mataas ka, pag nalaglag ka, mas masakit. Yan ang kasabihan ng maraming tao. Ito naman ang katwiran ko. The more na umaangat ka, the more na lumalaki yung parachute mo eh. The more na mas nagiging matalino ka, the more na lumalaki yung safety gear mo. So, hindi ka malalaglag ng mas mabilis. Kasi bakit? Habang papaakit ka sa dami ng obstacles na alam mong pag nalaglag ka sobrang taas, tatalino ka eh. So, gagawa ka ng safety net. Yun yung sinasabi ko na hindi ka malalaglag ng mabilis. Alam mo kung bakit? Nagkakaroon ka ng parachute habang umaangat ka eh. Yun yung nadidevelop mo sa sarili mo. So, bakit kailangan kong bumilis umakyat? Kasi pag hindi mo inakyat yan, yung journey ng buhay mo na yan, may aakyat at may aakyat na iba dyan. May kukuha at may kukuha niyan. May gagaya ng konsepto mo. At malay mo, yung mga tao mo ngayon, sila yung mas maging matalino sa'yo at magawa yung ginagawa mo. Yun yung problema ng maraming negosyante. Na maraming negosyante ang nagnegosyo na kinain sila nung tao nila. Kasi yung taong tinuruan nila, pinagaling nila, pinahusay nila, kinalaban sila at mas lumaki sa kanila. Bakit? Kasi nakikita niya, ang urgency niya, kailangan, pag ginawa ko to, ito yung mas maganda, ito yung mas okay. Mas mataas yung urgency. So para umalis ka lagi dun sa comfort zone mo, kailangan lagi mong isipin, may urgency sa buhay. Hindi ako po pwedeng complacent. Hindi ako po pwedeng stagnant. Because yung comfort zone na kinalalagyan mo ngayon, that is the most dangerous place. Why? Kasi malilingat ka eh. Mawawala ka sa sirkulasyon. Mawawala ka sa tamang diskarte. At pag nawala sa'yo lahat yan, babagsak, magko-collapse yung binuo mo. Kasi nawala ka eh. Naging complacent ka kasi. Wala ka pa sa financial freedom. Hanggat hindi ka pa kumikita, nung decide na dapat nakitain mo, halimbawa, 3 million, 4 million, 5 million monthly. Hanggat di mo pa nararating yun, hindi ka dapat magpahinga. Hindi ka dapat tuminto. Kaya ka nga nag-a-advertise hanggang ngayon eh. You still want more. Kasi alam mo, lalaki yung pangangailangan mo. At it's not greediness, Sir Lucky Kasi ganito yan. Once na nag-e-expand ka, hindi na ikaw lang eh. Hindi na sa pamilya mo na lang. Yung mga taong nakasuporta sa'yo, kailangan dumating din sila dun sa next level ng buhay nila. At magkakaroon ng panibagong tao na dadalhin mo rin dun sa next level ng buhay nila. At magkakaroon ng panibagong tao ulit na dadalhin mo ulit dun sa next level ng buhay nila. Ibig sabihin, as entrepreneur, as business owner, responsibility natin na mapaangat din ang buhay ng mga tao natin. So, hindi ka dapat pumetics. Hindi ka dapat makontento sa ganyan. Kasi yung contentment, temporary yan. 1 to 2 years contento ka. Pero maniwala ka sa akin, the 3rd year, the 4th year, the 5th year, mawawala yung contentment mo na yan. Bakit? You will still wanting for more. Ang tingin sa akin, sira ulo na ako eh. Tama lang. Bakit? Kung gusto mo yumaman, dapat sira na ulo mo. Sir, ito tandaan mo. Ang normal kasi na tao, ang gusto niyan petik sa buhay eh. Ang gusto niyan relax sa buhay. Ang gusto niyan yung walang stress. Ito problema. Pag dumating sa kanila yung malaking unos o pagsubok ng buhay, pag ang stress nila sobrang laki. Bakit? Hindi sila nakapaghanda. Hindi sila nakapag-prepared. Yun yung totoo niyan. Pero sir, ito yan Kung susundin mo yung advice ko, 2 years, 3 years, 4 years from now, financially stable ka na. And when I say financially stable, you can do whatever you want in life. Ang sarap nun. Ang nabibigay kasi sa atin ng pera, kumbaga prosperous tayo sa buhay. Ang naibibigay sa atin yan, simple lang eh. Choice sa buhay. Pwede kang mag-commute, pero pwede kang gumamit ng kotse. Kasi ang mga mahihirap, commute lang sila. Pwede kang mag-aeroplano, pwede kang bumiyahe by land kasi may pera ka. Pwede kang mag-asawa, pwedeng hindi. Pwede kang pumunta ng abroad, pwedeng hindi. Pwede kang pumasok sa opisina, pwedeng hindi rin. Nagkakaroon ka ng option sa buhay. At yung option sa buhay na yun yung nabibili ng pera. At pag nagkaroon ka ng ganon, magkakaroon ka rin ng maraming option to provide to other people. Kasi sobra ka na eh. The bottom line is, sundin mo yung intuition mo. Sundin mo yung hinahanap sa'yo ng pagkakataon ngayon. Kasi, hindi ka maiintindihan ng mga taong mas mababa sa'yo. Ang makakaintindi sa'yo, yung taong kalibel mo o mas mataas sa'yo, mabibigyan ka nila ng tamang payo. Diba? Kasi subordinates mo sila eh. Ganun talaga. Sino ba naman gusto dumami trabaho nila? Wala naman ganun eh. Ikaw lang ang nakakakita nun. And pwede ka naman magdagdag ng tao pagka hindi nyo na kaya. Pag may cash ka kasi, pwede mo nang gawin lahat eh. Pwede mong i-provide lahat kasi liquid ka eh. Kagaya nga na sinabi ko, cash is king pagdating sa negosyo. Yan talaga. Yan talaga yung kailangan natin. For our kababayans OFW or yung may mga kamag-anak dito or yung mga nandito sa Pilipinas na gustong magnegosyo, bibigyan ko kayo lahat ng 55% discount pag nag-avail kayo ng package ng negosyo ko. 55% parang at cost na po yan, libre na po yung franchising fee. So pwede po kayo mag-umpisa ng pagkain na negosyo sa bazaar,
sa fiesta, sa bancheto, kung saan-saan ang mga event, di ba? Kasi yung cart na ginawa po namin, easy to build, madali siyang i-set up, at the same time, masarap po yung mga pagkain na isa-serve ninyo. Yan po ay pares with rice, chicken wings, and then of course, yung premium Taiwan milk tea natin. So sa lahat ng mga gusto magnegosyo, magbibigay kami ng 55% off. Wala na po, ikakat na po namin yung franchising at cost na po lahat, halos lahat yan. Ipaglilingkod po namin sa inyo ng discounted po lahat.